Mapagpalang araw po sa lahat. Tawagin na lang ako Abner, 40 anyos, mula sa Tugigaraw. Isa akong tricycle driver dito sa palengke na mahilig makinig sa inyong channel. Kada umuwi ako ay palagi akong tumitigil sa isang karinderya. Kumbaga, stopover. May tinda na rin kasi silang gasolina kaya nakasanayan kong tumigil doon palagi. Mababait naman yung mga tindera at kilala ko na rin. Kaso isang beses akong hindi nakapasada dahil may sakit nga yung asawa ko. At yun yung ibabahagi kong karanasan sa inyo. Bali meron pala akong 2 anak. Parehong babae at nasa kolehiyo na rin. Itinaguyod naman sila ng aking asawa na si Lorena. Nagtitinda ng merienda yung asawa ko sa harap ng bahay namin. Malapit kasi yung lugar namin sa eskwelahan kaya medyo may pinagkaabalahan siya noon. Isa pa ay wala naman palagi yung mga anak namin dahil nag-aaral pareho. Hapon na ako nakakauwi at medyo ayos naman ang kita. Isang hapon nang mapadaan ako sa karinderya ay nagtaka ako dahil sa gilid noon ay may nakasinding kandila. Hindi na ako tumigil kasi puno pa yung tangke ng motor ko. Bago yon, isang buong araw akong hindi nakapasada dahil tinulungan ko si Mrs. na maglaba. At yun na nga ang napansin ko nang pauwi na ako at nadaanan yung karinderya. Ganun lang araw-araw yung takbo ng buhay ko bilang isang tricycle driver. Umagang umaga nang masiraan ako ng motor. Nabutas yung gulong ko at mabuti na rin dahil malapit ako sa karinderya na yon. Nagbaka sakali ako na baka may tali kaya itinulak ko yung tricycle. Kakabukas lang yata nila. Mula sa likod ay may lumabas na isang babae. Purong itim yung suot niyang damit. Hindi man lang ngumiti kaya naisip ko na baka bago nilang tindera yon. Nagtanong ako kung may tali sila pero hindi ito sumagot. Lumabas na lang ako at napakamot ng ulo. Makalipas ng ilang sandali ay lumabas si Arlene, yung dalagitang anak ng may-ari. "Oh, Kuya Abner, ang aga nyo naman yata." Bati niya. At nagtanong ako ulit ng tali. Kapag may dumaan na kakilala ko ay papahila na lang sa vulcanizing shop. Sandali lang daw at hahanap siya. Naupo muna ako noon sa kahoy na upuan. Pero parang may nakatingin sa akin mula sa likod ko. Paglingon ko, boss, naroon yung babaeng nakaitim na nakita kong lumabas mula sa likod. Tumayo ako pero umalis lang din agad. Sakto naman na lumabas si Arlene at may dalang tali. Maya-maya pa noon ay dumaan yung kumpare ko at sumigaw kaya di ko na nasabi yung tungkol sa babaeng nakaitim. Nagpasalamat na ako kay paring Teddy nang maayos yung gulong ko. Namasada ako mga tanghali na rin. Madalang kasi ang sakay. Inabot rin ako ng hapon. Tumawag ako sa asawa ko at pinaalam na baka gabihin ako ng konti para naman makabawi. Mabuti at nakapagsakay pa ako ng 2 noon at sakto pauwi na rin ako kasi. Sabi ng sakay ko ay huminto raw muna kami doon sa may karinderya. Bibili raw sila ng ulam para hindi na magluto. Baka wala rin kaming ulam noon kaya bumaba na rin ako. Nagulat ako dahil andoon na naman yung babae na nasa gilid. Mahaba yung buhok niya, boss. Nakatingin lang siya sa akin tapos hindi naman lumalapit para magbenta. Hanggang sa natapos magbenta si Arlene. Sabi ko, may kasama naman siya pero bakit ayaw magbenta o tumulong? Natawa naman ito at sinabing natutulog na raw yung nanay niya. Medyo masama kasi yung pakiramdam. Ituturo ko sana yung babaeng nakaitim sa gilid. Kaso ay wala na ito doon. Umalis na kami dahil mukhang uulan na. Pagdating ko sa amin, nagayak na ng pagkain ng misis ko. Naroon na rin yung mga anak namin. Kinuwento ko kay Lorena yung babae na palagi kong nakikita sa karinderya. Ang sabi niya ay baka mahiyain lang. Inuubo pa nga yung asawa ko kaya parang ayoko munang mamasada kinabukasan. Biyernes na rin kasi. Ang sabi niya ay sayang naman daw ang kikitain. Maaga ako lumabas noon para maaga din makauwi. Bali Biyernes noon, boss. Medyo masakay naman kaya hindi ko na malayan yung oras.
Nang pumatak na yung 6:00 ng gabi ay nauna na ako umuwi sa mga kasamahan ko. Tumawag kasi ang anak ko na inuubo pa raw si Mrs. Kaya dumaan muna ako ng butika para mabilhan siya ng gamot. Naapagsakay pa nga ako ng malapit doon kaya medyo napalayo ng daan. Nang maibaba ko na sila sa destinasyon ng mga ito ay agad na akong lumiko pabalik sa daan pa uwi. Medyo paubos na rin yung gasolina ko kaya tumigil muna ako sa karinderya para bumili ng gas. Pagtigil ko, hindi ko na nakita pa yung palaging babaeng nakaitim na nakikita ko doon. "Kuya Abner, anong sayo? Ulam ba?" Tanong sa akin ni Arlene. Ang sabi ko dito ay gasolina. Napansin siguro nito na may hinahanap ako. Kaya nang iabot niya yung litro ng gasolina ay nagtanong ito kung sino raw yung hinahanap ko. "Wala na yata yung kasamahan nyo ditong babae, no? Yung palagi kong nakikitang nakaitim," sabi ko habang sinasalid yung gas sa tangke ng motor. Ang sagot niya ay siya lang naman daw ang tindera doon bukod sa nanay at isang boy. Nagtaka ako, boss, kasi bukod sa kanya ay palagi kong nakikita yung babaeng nakaitim na hindi man lang humingiti o namamansin. Sabi ko kay Arlene ay may iba pa siyang kasama bukod sa nanay niya. Doon na lumabas si Aling Belen dahil naririnig pala niya kami. Sinabi nito na 2 lang sila. Ipinilit ko pa rin yung babae. Tinanong ako ng mag-ina kung ano raw yung suot ng babaeng nakikita ko. Ang sabi ko ay nakaitim at mahaba yung buhok niya. Sabay turo dun sa gilid malapit sa likod ng karinderya. Nagkatinginan sila. Sabi ni Aling Belen ay hindi raw nila kilala yon. Baka raw yun yung babaeng na aksidente malapit sa pwesto nila. Doon ko naalala yung kandila na nakita kong nakasindi nung mga nakaraang araw na namasada ulit ako. Kaya siguro hindi ito ngumingiti kada makikita ko siya. Pero ang tanong, boss, bakit ako lang yung nakakita sa kanya? Ni hindi rin alam ng mag-ina na may kasama silang hindi na buhay. Kaya wala na rin yung kandila na nakasindi malapit sa pwesto nila. Nang malaman kong hindi na pala buhay na tao yon, ay nagpaalam na ako agad. Sila naman ay nagsindi pa ng ilaw malapit sa poste. Baka kasi mamaya ay hindi naman talaga umalis yung babae. Baka naroon pa rin ito sa lugar kung saan ito nawala ng buhay. Pagdating ng bahay ay kinuwento ko sa asawa ko yung tungkol dun sa babaeng nakaitim na palagi kong nakikita. Kahit na inuubo siya nagbigay pa rin talaga siya ng sagot. Siguro ay nagpapakita ito dahil hindi pa tanggap na wala na siya o baka hindi niya alam na wala na siya. Pero sana raw ay maraming magdasal sa kanya para hindi na magpagala-gala pa rito at tumawid na sa liwanag. Tuloy pa rin yung pamamasada ko. Palagi pa rin yung stopover ko doon sa karinderya para bumili ng ulam at magkarga ng gasolinang debote. Mula nang masabi ko yon ay hindi na rin muli nagpakita pa yung babae. Baka nga, tulad ng sabi ni Mrs. ay naatawid na ito sa liwanag. Palagi akong nag-aabang, boss, ng mga kwento nyo. Sana sa susunod ay itong kwento ko naman yung marinig ko. Hello po sa inyong lahat, pati na rin sa mga silent listeners na tulad ko. Nais ko sana magbahagi ng nakakatakot kong karanasan nung nag-stop over ako sa isang parking lot. Isa pala akong nurse sa Manila, pero narito ako ngayon sa Pampanga dahil dito na ako na-assign. Actually, Sir Bob, 1 buwan pa lang ako dito at hindi ko pa talaga alam ang mga kwento. Pero isang pangyayari ang naranasan ko na hanggang ngayon ay dala ko pa rin. Ako pala si Marie. Sisimulan ko ang kwento na sana ay maraming ma-relate. May sarili akong sasakyan dahil matagal din ako nakapag-ipon. Nadala ko ito sa Pampanga. Palagi rin kasi akong inaabutan ng gabi sa ospital, kaya naman minsan ay nakakatulog ako sa loob ng kotse. "Marie, pasabay naman. Same lang naman tayo ng way pa uwi eh. Okay lang," sabi ni Dizel.
kasama ko nag-rounds doon. Ang sabi ko naman ay oo, total magkalapit lang naman kami ng uuwian nga. Nangungupahan kasi ako, sir, at sakto na mura lang din dahil hindi naman kalakihan yung apartment na yon. 3,500 kasama na yung ilaw at tubig. Nakakaipon at nakakapagpadala pa rin naman ako kay nanay. Sabi ng direktor namin na baka raw makabalik ako sa Manila, pero okay lang naman kahit na matagalan. May mga kaibigan na rin kasi ako dito at okay silang lahat kasama. Halos gabi lagi ang shift ko tapos overtime. Isa pa, hindi lang naman ako ang naroon. Marami kami. Pero kapag uuwi na ay kanya-kanya na syempre. Isang umaga, naabutan ko nagkukwentuhan yung mga co-nurses ko sa lobby. Nakisali ako at tatawa pa nga yung iba dahil ang sabi ko, ang aga ng chismis namin. Nakisali ako sa ingay nila. Ganun daw kasi dapat sa umaga para mawala ang bad vibe sa paligid. Dapat ay medyo maingay ka. Iniwan ko yung kotse ko sa baba. Malinis yun dahil ilang araw nang hindi umuulan. Buong araw akong abala sa work hanggang sa sumapit na yung oras ng pag-uwi ko. Pagdating ko sa parking lot, napansin ko yung kotse ko na parang may mga bakas ng kamay. Maliit lang naman, parang sa bata. Imposible naman na may mga batang naglalaro doon, bawal ang bata at wala naman akong nakita maghapon sa loob na may mga kasamang batang pumapasok doon para magpagamot. Kumuhan lang ako ng basahan at pinunasan na lang. Mabuti at nalinis din agad. Sumakay na ako at pinaandar yung kotse. Nung una ay ayaw pang mag-start. Pero nang subukan ko ulit ay umandar na di kalaunan. Nagpatay-sindi pa nga yung mga ilaw kaya medyo kinabahan ako. Malas at wala si Kuyang guard. Pero sa huli, di ko na masyadong inisip pa. Basta inaantok na ako at kailangan ko nang makauwi para maatulog ng medyo mahaba-haba. Sakto kasi na day off ko sa isang araw kaya doon na lang ako maglalaba. Balak ko rin na mag-overtime noon kinabukasan para dagdag sahod kahit na puyat. Ang importante ay mas makapag-ipon. Pagdating ko sa apartment ay hindi na ako nakakain ng maayos. Antok na ako kaya nakatulugan ko na yung uniform ko na suot ko pa. Mabilis na umikot ang oras. Kinabukasan ay naghanda na akong maligo para maabalik ng ospital. Maaga naman talaga akong pumapasok. Naniniwala kasi akong para maganda ang pasok ng buong araw sa'yo ay dapat maaga sa trabaho. Nakasalubong ko yung isang guard nang naglalakad na ako papasok sa loob. Tinanong ko kung may mga bata naglalaro at nakapasok sa loob ng compound at sa parking lot. Ang sabi naman niya ay wala. Hindi ko na sinabi yung kagabi. Papasok ko, ang daming pasyente. Karamihan nga mga matatanda pa na may mga hika. Pag mga ganong sitwasyon naaawa ako. Nahihirapan kasi sila at mahirap nang gamutin yung ganong klase ng sakit para sa mga matanda. Tinawag naman ako ng kawork kong si Rowena at nagpapasuyo siya sa ibang mga kama. Agad naman akong lumapit sa iba pang pasyente doon. Sa dami nila hindi ko na malayan na tanghalian na pala. Mabilis lang akong kumain at baka magdagsaan pa yung iba. Ang daming nangyari sa ospital noon. Iba't ibang pasyente, hindi lang matatanda kundi mga bata at iba pa. Gabi na noon, nakaramdam na ako ng antok. Saglit muna ako nagpaalam sa mga co-nurses ko na uuwi at may kukunin lang na damit. Pumayag naman yung mga kasama ko. Mabilis akong umalis pero napadaan ako sa isang parking lot ng isang eskwelahan. Nakaramdam kasi ako ng antok kaya kesa umuwi ay tinigil ko muna doon at umidlip. Hindi pa man ako nagtatagal ng tulog ay may kumatok na sa bintana ng kotse ko, sir. Nakita ko yung isang batang babae, naka-uniform pa nga ito. Naawa ako dahil gabi na at baka nawawala ito. Bumaba ako at pinagbusan ko ito ng pinto. Sumakay naman siya agad. Inayos ko muna yung seatbelt ko at tumingin sa relos. Di ko alam kung saan ko siya dadalhin kaya bumalik kami ng ospital.
Doon ko na lang muna siya dadalhin para malaman kung bakit gabi na ay nasa labas pa rin ito at mag-isa. Pinaandar ko na yung sasakyan. Pagtingin ko sa rear view mirror, nakaupo lang yung batang babae na mukhang mga nasa 5 taong gulang pa lang. Tinanong ko siya kung saan ang bahay niya pero hindi siya umiimik. Nag-concentrate na lang ako sa pagmamaneho. Minsan ko pa itong tiningnan sa salamin pero laking gulat ko dahil bigla itong nawala. Kaya bigla kong naitigil ang kotse at hinanap ang bata. Lumabas pa nga ako pero nang mapadako yung mga mata ko sa bubong ng kotse, nanlaki yung mga mata ko dahil naroon siya at naadapa. "Oh, paano ka napunta dyan?" Gulat na tanong ko. Naangisi ito ng nakakatakot. Sinasabi kong bumaba siya pero hindi siya bumababa. Parang nag-iiba na rin yung itsura niya. Yung para bang namumutla na nangingitim. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganon. Pinipilit ko siyang ibaba mula sa bubong pero parang hindi ko siya maibaba. Kaya sumakay na ako agad at pinaandar ang kotse. Ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Pagdating sa parking lot, wala doon si Manong guard kaya natakot pa akong bumaba. Pero dahil kailangan, binuksan ko ang pinto. Agad akong tumakbo at hindi ako lumingon. Pagdating ko sa loob ng ospital, nakita ko agad si Rowena. Tanong niya kung anong nangyari sa akin at para akong hinabol ng mga aso. Hindi agad ako nakasagot dahil habol pa yung hininga ko. Pinainom ako nito at pinaupo sa bakanting upuan doon. Buti na lang at wala ng pasyente. Tinanong sa akin kung anong nangyari. Para akong nakakita ng multo, tanong niya. Ang sagot ko sa kanya, tama siya. Nag-stop over kasi ako sa isang parking lot ng eskwelahan. Inaantok kasi ako noon. Hanggang sa may nakita akong batang babae. Tinanong niya kung sinong batang babae yon. Sabi ko ay naka-uniform ito at pinasakay ko ng kotse. Kaso biglang nawala. Tapos nakita ko na lang na nasa ibabaw siya ng kotse. Doon niya naikwento at naalala na ilang buwan na raw ang nagdaan mula nang may batang mabundol doon. Estudyante raw yon. Namatay ito. Siguro ay ito yung nagpaparamdam. Kumakatok siguro ito para maiuwi sa kanila. Masaklap lang dahil hindi na siya makakauwi kailanman. Wala naman kasi sa loob ko na may multo doon dahil nga eskwelahan yon. Ang sabi ko, kawawang bata pala. Natakot lang kasi ako sa itsura nito. Hindi ko alam na multo na pala dahil ngumisi pa at parang nag-iba yung itsura. Yung aakalain mong elemento o kaya demonyo. Iniisip ko tuloy noon na baka sumama yun sa akin hanggang sa apartment. Pero ang sabi naman ni Rowena, hindi raw makakaalis yun hanggat hindi na natahimik ang bata. Doon lang daw siya sa lugar kung saan ito namatay. So dapat pala ay mapadasalan yung lugar na yon kung saan namatay yung bata. Siguro kasi ay hindi pa siya makatawid, kaya pagala-gala pa rin siya. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig. Ako si Fred, 30 anyos, taga Butuan City. Mahilig akong mag-explore sa iba't ibang lugar. Medyo okay naman sa buhay. Pero mula nang makaengkwentro kami ng mga kaibigan ko sa isang lugar, itinigil ko na yung paglilibot. Total, may pinagkaabalahan naman akong maliit na negosyo. Gusto ko lang balikan yung karanasan naming tatlong mababarkada. Sabi nila, lahat daw kasi ng lugar may kanya-kanyang kwento. Pero nagkibit-balikat lang ako nun. Sana ay mapansin niyo tong sinend ko. Ang totoo ay hindi ako naniniwala dati sa mga superstitious belief na yan. Hanggang sa ako mismo ang nakaranas. Buong akala ko nga noon ay hindi na kami makakaalis. Nagkaya akong maglibot dito lang din sa Butuan. Kaso mga barangay naman ang sinubukan naming puntahan. Alam ko rin lahat ng mga pasikot-sikot doon at gusto ko lang makita yon ng mga taga Maynila kong barkada.
Medyo napalayo kami ng daan dahil sa kwentuhan, sir. Parang sa paiwari mo ay hindi ko pa yun nadaanan. Isang maliit na waiting shed yung hinintuan namin kasi tumirik yung sasakyan ko. Nagbiro pa nga si Alvin at ang sabi ay baka may mga gago raw doon at pagtripan kami. Sa isang puno sa likod ng waiting shed, parang may napansin ng akong tao na nakatayo doon. Parang lalaki yung hulma niya at may kalakihan ng katawan. Sabi ko, mabuti at may tao doon. Pwede kaming magtanong. Kabisado ko naman yung mga bayan at barangay sa Butuan. Pero sa pagtataka, itong napuntahan namin parang bago sa mga mata ko. Lalapitan ko sana, kaso pinigilan ako ni Alvin. Ang sabi niya, baka raw mamaya masamang tao yon. Mahirap na. Sabi ko, ako ang bahala. Naglakad na ako papalapit. Pero bigla nitong inilabas yung hawak niya sa isang kamay. Nakakagulat kasi malaking itak yun. Parang may bahid pa nga ng dugo. Nung una ay natakot ako. Pero naisip ko na baka may kinatay lang na manok o kung anong hayop. Manong, magtatanong lang ho sana. Ano ho ba tong lugar na to at hindi ako pamilyar kasi? Hindi siya sumagot, Sir Bob. Basta diretso lang yung tingin niya sa akin. Pinagmasdan ko yung mga paa niya. Pati yun ay may mga dugo, kaya medyo nakaramdam na ako ng takot. Napaatras ako pabalik sana sa dalawa kong kasamahan. Medyo nakahinga na ako ng maluwag nang maalapit na ako sa mga kasama ko. Ang sabi ko ay umalis na kami sa lugar na yon. Si Alvin yung nagmaneho. Yung lalaki ay nakatayo pa rin doon at hinahabol kami ng tingin. Pre, parang may iba dun sa lalaki kanina ha. Hindi nyo ba nahalata? Tanong ni Alex. Sumagot naman si Alvin na oo nga raw. Pero hindi ko na sinabi yung nakita ko na hawak nitong itak at pati yung mga duguan niyang paa. Medyo nagdidilim na noong mga oras na yon, sir. Napansin ni Alex na parang bumalik lang kami kanina. Oo nga, dahil doon sa may waiting shed yon. May puno rin at doon ko nakita yung lalaking parang kakaiba. Pero wala na siya noong mga oras na yon. Sinubukan ko ulit i-check yung phone ko pero wala pa ring signal. Ganon din yung dalawa. Nang may madaanan kaming babae. Balak sana naming hintuan pero para nagmamadali siya at tumatakbo. Tanong ni Alex ano yun? Naliligaw kaya siya? Maya-maya ay nakita namin ulit yung lalaki. Parang yung babae ang hinahabol niya. Tumingin pa nga sa amin yung lalaki kaya napahawak si Alex sa balikat ko. Dala pa rin ito yung itak na hawak kanina. Hindi huminto si Alvin sa pagmamaneho. Nang makalampas ang matandang lalaki, hinabol pa namin ng tanaw yon. Pre, ano yun? Mukhang hindi maganda yung kutob ko dito sa daan na yun ah. Kanina pa tayo pabalik-balik. Tingnan mo, ayan na naman yung waiting shed. Pansin ni Alex. Sumigunda naman si Alvin. Oo nga akala ko ako lang yung nakapansin. Saan ba yung daan palabas dito? Wala pa rin ba kayong signal? Sabi niya sa amin. Pare-pareho pa rin kaming walang signal. Pinatigil na ni Alvin yung sasakyan. Pagbaba ko, parang may sumigaw na babae. Hinanap ko kung saan nanggagaling pero hindi ko naman makita. Madilim na rin noon at halos wala nang makikitang ilaw doon. Pre, boses ng babae yun, di ba? Delikado dito. Tara, umalis na tayo. Wika ni Alex. Ang sabi ko ay puntahan namin kung saan nanggaling yung sigaw. Ayaw ni Alex dahil baka mamaya ay mapahamak pa kaming tatlo dahil doon. Nangansyaw pa nga si Alvin na umandar na naman yung pagkatuwag ni Alex. Baka mamaya raw napapaano na yung babae. Mabuti at maliwanag yung buwan noon, sir. Kaya kahit papaano ay nakikita pa rin namin yung daan. Siyempre may tulong na rin ng headlights yun. Hanggang sa paglalakad namin, may isang kubo kaming nakita. May ilaw at parang may tao. Pre, ayun oh, baka may tao doon. Pwede tayong humingi ng tulong kung paano tayo makakalabas, sabi ni Alvin.
Wala namang nagawa si Alex kaya sumama na rin siya. Naglalakad na kami papalapit sa kubo. Nang isang sigaw ulit ng babae yung narinig namin galing mismo sa kubo na yon, sir. Nagtago kami at baka mamaya ay may taong sumilip mula roon sa bintana. Hanggang sa hindi lang sigaw yung narinig namin. Humihingi na ito ng tulong. Nagtaka kaming tatlo kung anong meron doon sa kubo. Nang wala na yung ingay ay lumapit kami ng dahan-dahan. Nasilip namin doon sa siwang ng bintana ang isang babaeng naagapos. Nadlaki pa yung mata ko dahil naroon yung lalaking pinagtanungan namin at may hawak siyang itak na parang hinahasa ito. Sinabi ko sa dalawa kaya sinilip na rin ni Alvin. Kaso may naapakan yata yung loko kaya yon nagkaroon ng ingay. Tiyak na narinig yon ng tao mula sa loob ng kubo. Hinila ko sila para dumapa sa mga damo. Buti at patataas naman yon. Hindi na rin gaanong umaabot yung liwanag sanhi na may ilang puno rin. Tama yung hinala ko na sumilip yung lalaki. At nang walang nakita at hindi kami napansin, isinarado niya ulit. Hinila ko yung dalawa para tingnan namin ulit. Dahil na rin sa awa ay napasabi ako ng, "Pre, tulungan natin yung babae. Parang may gagawing ibang lalaki." "Sira ka ba? Kung tayong mahuli niyan, umalis na tayo para makahingi ng tulong," sagot naman ni Alex sa akin. Si Alvin naman yung sumabat na paano raw kung wala kaming makitang tao sa lugar. Napaidig na lang si Alex at alam kong takot siya. Ako naman ay takot na rin noong mga panahon na yon. Pero tatlo naman kami, kaya tiyak kaya naman yung lalaki. Nagkasundo kami nakakatok sa pinto at si Alvin ang papasok mula sa likod. Si Alex naman yung nakaabang mula sa likod ng puno. Kumatok ako. Ilang saglit lang ay bumukas yon. Ang sangsang ng amoy sa loob ng kubo. Puntikan pa nga akong masuka. "Anong kailangan mo?" tanong nito at sumilip sa labas. Natakot ako sa boses niya kasi parang galing sa ilalim ng lupa. "Magtatanong lang ho sana kung saan pwedeng dumaan para makaalis na sa lugar. Kanina pa ho kami paikot-ikot dito eh," sagot ko. "Wala, umalis na kayo," sabi niya. Biglang may kumalantog sa loob kaya mabilis na tumakbo yung lalaki. "Takbo," sigaw ni Alvin. Kasama na niya yung babae na puro paso sa braso. Sumisigaw yung lalaki pero kaming apat mabilis kaming tumakbo. Nauna si Alex sa sasakyan kaya mabilis nitong pinaandar ang makina. Parang may humahabol sa amin na malaking aso kahit patao naman talaga. "Sakay, dali!" sigaw ko at doon ako sa passenger seat na upo. Pagtingin ko sa lalaking nasa hulihan, hindi na itak yung dala niya, kundi isang malaking pangkarit ng damo kaya nangilo ako dito. Pinaandar na ni Alex ang kotse. Yung babae naman ay umiiyak nang nasa loob na kami at umaandar na. Palingon-lingon ako sa likod. Naroon pa rin yung lalaki at patuloy na tumatakbo. "Pre, saan tayo liliko?" tanong ni Alex. "Kumanan ka kuya, bilis," sagot ng babae na umiiyak pa. Binilisan pa ni Alex ang pagpapatakbo ng kotse. Doon namin nakita yung isang poste na may ilaw. Isang beses pa akong tumingin sa daan at nakita kong nakatayo doon yung lalaking humahabol sa amin. Kinausap ni Alvin yung babae na katabi nito. Sabi niya ay nasiraan siya pero bigla na lang daw siya nitong hinabol. Mabuti at natandaan niya ang pabalik sa lugar. Naiwan na yung lalaki doon sa madilim na bahagi ng daan. Balak nga raw siya nitong patayin. Mabuti at narinig namin yung sigaw niya. Nagpakilala ito at nang maarating kami sa bayan ay doon lang namin nalaman na 2 araw na pala siyang nawawala. May ganun palang lugar sa Butuan. Maliligaw ka kapag hindi mo pinag-isipan yung takbo ng sasakyan at basta ka na lang nagmamaneho. Hindi ko alam kung dahil ba iniengkanto yung lugar, pero kung hindi man kababalaghan ang pwedeng dumali sa'yo, maaaring krimen naman tulad ng nangyari sa babae
at sa muntikan ng mangyari sa amin. Kaya simula noon ay tumigil na ako sa paglilibot sa ibang lugar, Sir Bob, kahit pa sa butuan yan. Mas pinili ko na lang na tutukan yung maliit kong business. Mas ligtas at malayo sa masasama. Sabi ng mga magulang ko ay nilagyan daw ng harang ang daan na hindi alam kung saan ang labasan. Medyo masukal din kasi yon. Wala na rin gaanong nagpupunta doon para maiwasan na rin yung katulad ng ganoong pangyayari. Hanggang dito na lang, sir, ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo.